Excuse me. Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio mula October 13 to 19, 2024? Pwedeng nangyayari na to, kung mangyayari pa lang, kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Ano to? So, maraming pwedeng case. Sabihin natin mapapressure yung iba sa inyo sa work na may kinalaman sa traveling. Sabihin natin uutos-utusan yung iba sa inyo na pumunta sa kung saan-saan ng boss niya. Kaya may stress. Ano bang scenario? So, sabihin natin ganito. May iba sa inyo na para bang pipilitin ng someone na makipag-ayos sa kaaway niya. Ganyan. So, nakaka-stress, di ba? Ayaw niya, pero parang yun yung sinasuggest sa kanya nung nasa paligid niya. Pero, yun yung negative. Pero kung positive, sabihin natin, nangyayari na to. Diba sa inyo? Eh di, doon siya positive. Uy, umas ka dyan. Sandali. Commercial, yung aso ko kasi. Uy, alis dyan! Alis dyan! Anyways, ito na nga ba? Kung positive, magiging positive lang to kung nangyayari na sa iba. Okay? Doon may healing, recovery, o transformation, o transition. So again, kung nangyayari na siya, may magandang pagbabago, don't worry. Kung ano man yung kinaka-stressan nyo, titigil na. Ano to? So may bata tayo dito, babae. Both. So ano yan? Ang dating sa akin, ano to? May isipan ng iba sa inyo na gumala siguro. Parang magiging lagalag kayo, nomadic. Sa week na to, o madali kayo maaya pumunta somewhere. Ganun. Parang madali kayo mapapersuade sa madaling salita, o ma-manipulate, o makontrol for some reason. Pero kung may mag-suggest, parang payag na kayo agad, ganun. So again, madali kayong mapapapayag dito. Sa week na to. So beware din, di ba? Kasi kung masyado kayong inosente,
baka mapahama kayo. Okay? So, isip-isip din bago maniwala o bago gawin ang pinapagawa sa iba sa inyo. Anyways, ano pa ba? Mahaba pa ang oras. Dagdagan natin tong tarot. Ace of Ghosts at Nine of Bats. Ano yan? Ano yan? Unrequited love. O magwo-worry kayo is tungkol sa crush o sa topic ng reconciliation o ex. Parang yung crush nyo, ganun eh. Parang nag-aalinlangan kayo, ganun. Puno kayo ng fear, doubt. O kung sabihin natin reconciliation, nag-away yung iba sa inyo. O mag-aaway pa lang. So, natatakot yung iba sa inyo na baka hindi na magkabalikan, ganun. Pwede rin case na ganito. Natatakot magmahal ulit yung iba sa inyo. Natatakot din at the same time na baka pag pinalampas nila tong opportunity, baka masayang. So, nandun yung iba sa inyo sa period na puno ng takot. Kasi nga na-trauma sa past relationship, kung single. Kaya natatakot ma-in love ulit. Pero at the same time, natatakot din na baka mag-regret yung iba sa inyo kung palalampasin niya itong opportunity na to. Na magmahal ulit. So again, pwede to sa ex-lover o new love interest. O sa karelasyon mismo na nag-away. Basta ganun ang dating dito, di makatulog. Sakit ulo. Sad. Nagwo-worry. Puno ng fear, doubt. Pessimistic. Anyways, punta naman tayo dito. Kasi mahaba pa nga yung oras. So, sa case na to, mukhang mag-e-explore naman yung iba sa inyo. So, kung sabihin natin ididikit natin to dito, kasi may case na dumidikit, may case din naman na hindi. Most of the time, hindi nagdidikit. Pero kung ididikit natin to dito, sabihin natin, yun nga, feeling lost yung iba sa inyo, o confused. Tingin ko, may mag-a-advise sa iba sa inyo tungkol dito sa kung ano man po problemahin ng iba sa inyo. Lalo na sa topic ng reconciliation, reconnection, relationship na nga lang in general. Pero dun sa single, yung sinasabi kong single na takot magmahal ulit. Well, kung ididikit nga natin to dito, tingin ko bibigyan niya ng chance yun. I-grab niya yung opportunity, although at the same time, natatakot siya na baka magkamali siya ng decision. Pero tingin ko, magti-take risk siya. Okay, yung iba sa inyo na nasa ganitong sitwasyon o mapupunta sa ganitong sitwasyon. Magti-take risk. At ito try.
to try ulit. Sabihin natin kung reconciliation sa ex. Ito-try ulit ang connection. Kung new love interest naman to. Ayun nga, ito-try, bigyan ng chance na yun nga, maging in a relationship ulit. Ganon. Kung ito lang, wala to. Ito lang. Sabihin natin may iba sa inyo na mag-explore ng mga kung ano-ano tungkol sa spirituality, mag-gain ng maturity, yung iba sa inyo, pwede rin namang ganun, sa pamamagitan ng spirituality. Marami kasing sakop pang spirituality, religion, ganito nga, mga kung ano-anong paniniwala. So, depende. Okay? Depende sa inyo. Kung ano pinaniniwalaan niya sa topic ng spirituality. Mahaba pa rin yung oras. Pumunta na nga tayo dito sa huli. Huling deck. Ano pang masasabi nito? Kuha ko dito ng mga 5. Okay? Basahin ko na lang. Manifestation, law of attraction, thoughts become things. Wow! May manifest yung iba sa inyo. Passion, don't be afraid to fail. Follow what makes your heart happy. Susundin lang daw ang passion ng iba sa inyo. Kung saan sila masaya, gawin nyo lang. For as long as wala naman kayong tinatapakang iba o walang mapiperwisyo. Ito, success. It's your time to shine. Success from what you pour your heart into. Wow. So, saan natin ang success? Kasi nga, ito, magiging passionate yung iba sa inyo na gawin ang gusto nilang gawin. Therefore, makukuha nila ang success. Okay? So, sa madaling salita, i-pursue nyo ang mga bagay na gusto nyo talaga o sa tingin nyo may talent kayo. Pero overall, saan natin tong success? Okay? Success in general. Ilan na ba to? 3? Wow, a new opportunity. Insights gained from a new experience, job, or partner. So, may paparating daw. Bagong opportunity. Pwedeng new experience, bagong trabaho, o bagong partner. Ito na nga sinasabi ko kanina dito. Diba? Yung magmamahal ulit yung iba sa inyo. Magta-try, magta-take risk. At ang uli, decision. Ayan, kailangan daw mag-decision na ng iba sa inyo. Lalo na dun sa topic na sinabi ko nga. Sa mag-decide. Kasi na-confuse, di ba dito? Sa topic ng reconciliation, o magmamahal ulit, o magte-take risk. So, parang ang dating sa week na to, may mga bagay-bagay na hindi na kayang takbuhan at kailangan ng harapin at solusyonan. Kaya decision. The need to gain clarity through decision making. So again, asahan natin na importante kayong kailangang pagdesisyonan o asikasuhin sa week na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.